Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Another quote, there is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. Ang Korte Suprema ang tinaguriang Court of Last Resort. Ito ang may huling pasya sa isang legal na usapin. Ito rin ang may karapatan na mag-interpret o magbigay ng pakahulugan kung ano ang sinasabi ng batas. Kabilang sa mga mahahalagang kaso na nagkaroon ng pasya ang hukuman ngayong 2025 ay ang Abines Jr. versus House of Representatives. Dito, binigyang linaw ng Korte na ang pagdinig ng Kongreso kaugnay ng pagkalat ng fake news online ay hindi labag sa karapatan sa pananalita ng mga vlogger bilang resource persons. Sa isang bukod na kaso, pinagtibay ng SC ang karapatan na tumakbo para sa pwesto sa gobyerno. Sabi ng Korte, hindi agad maituturing na nuisance o panggulo lamang ang isang kandidato kung wala itong pondo para makapangampanya sa buong bansa o kaya mababa ang nakuha nitong boto sa nakaraang halalan. Tanggap naman ng Commission on Elections ang desisyon ng Korte Suprema. Pero isa sa kanilang alalahanin dahil maluwag ang desisyon ay maaaring abusuhin ito ng marami at napakaraming pangalan ng kandidato at mahaba ang balota sa mga susunod na eleksyon. Parang lumit na ang espasyo ng COMELEC o yung diskresyon ng COMELEC sa pagdideklara ng isang tao ay nuisance candidate. At asahan nyo, dadagsain na naman tayo sa 2028 elections ng mga nuisance candidates o yung mga candidates na mga panggulo. Mga kandidato wala namang intensyon talagang tumakbo sa halalan kung hindi guluhin lang ang ating pong eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalaga na makapagpasa ng batas para tukuyin kung sino ang nuisance candidate. Binaliwala na rin ng mataas na hukuman ang matagal ng legal doctrine na kapag nadeklarang nuisance ang kandidato ay ililipat ang boto nito sa nagprotesta o kapangalan nito. Sabi ng Korte, dapat stray votes o hindi bibilangin ang boto kapag automated elections. There is now the automated election system in place. So iba na raw yung circumstances now. There is no longer any need for votes for the nuisance candidate to be transferred to the ones remaining. Malaking implikasyon po ito, lalong-lalo na sa mga nagpo-protesta, sa mga natatalo o doon sa mga ibig sabihin na gusto nila ay sila naman ang dapat na maproklama at manalo. Pagdating naman sa karapatan sa kalusugan, sa kaso ng Pimentel versus House of Representatives, unanimous ang boto ng mga maestrado ng Korte na dapat ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Pinagbabawalan din ang pamahalaan na ilipat ang nalalabing 29.9 billion pesos na hindi pa nailipat galing sa PhilHealth. Ito anya ay pinagsama-samang pondo para sa social insurance. Ang iligal na paglipat nito ay sisira sa universal health care at karapatan ng mga tao sa kalusugan. The Supreme Court ordered that the remitted funds amounting to 60 billion pesos be returned to PhilHealth through the 2026 GAA. Sa desisyong ito, pinaalalahanan ng Korte ang ibang sangay ng gobyerno na pag-isipang mabuti ang kanilang gagawin. Samantala, isa naman sa yumanig hindi lamang sa pamahalaan kundi ng buong bansa ay ang pagdeklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon o unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. The Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Ang legal na batayang ginamit ng hukuman ay ang one-year bar rule na nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Hindi rin anya nabigyan ng due process ang Vice Presidente. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.